Isang joint convention ang isinagawa ng Philippine Association of Nutrition at Philippine Society of Nutrition Dietitians upang itaguyod ang kalusugan ng kabataan. Sa naturang pagpupulong, ibinahagi ni Health Secretary Pauline Ubial ang health agenda ng Administrasyong Duterte. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng isang joint convention ang Philippine Association of Nutrition o PAN at ang Philippine Society of Nutrition Dietitians o PSND upang maitaguyod ang maayos na kalusugan ng mga kabataan sa kanilang first 1,000 days. Dinaluhan ito ng daan-daang tagapagtaguyod ng kalusugan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Layo na aktibidad na itong mapag-usapan ng mga makabagong inisyatiba tungo sa pagresolba ng malnutrisyon at iba pang usaping pangkalusugan sa Pilipinas. Lubos ang pagsuporta ng ating pangalawang Pangulo Leni Robredo sa pagkakaroon ng malawakang serbisyong pangkalusugan bilang panangga sa kahirapan, kaya naman kahit pa kaliwat kanan ang mga pulong at programang dinadaluhan niya, pinili nitong maging bahagi ng nabanggit na Health and Nutrition Convention. Dito ay binahagi niya ang sinagawa niyang pag-aaral sa isang programang pangkalusugan sa bansang Brazil sa nakalipas na 2 taon. Ano siya, heavily subsidized by the government. Meron siyang meals available for 1 peso. Yung equivalent nila ng 1 peso natin, can you just imagine? Baka may available na meals for 1 peso at wala nang magugutom. After we observe the zero hunger program of Brazil, parati ko nang pinapanaginipan na nangyayari din yun dito sa atin. Namataan rin sa aktibidad ang bagong kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan na si Secretary Pauline Jean Rosel Ubial. Ginamit niya itong oportunidad upang maibahagi sa publiko, partikular na sa mga kapwa niya tagapagtaguyod ng kalusugan, ang ating health agenda, gayon rin ang magandang balitang natanggap ng Kagawaran mula kay Pangulong Duterte. Our battle cry for the Duterte Health Agenda is all for health towards health for all, meaning that health should be everybody's concern, not only the health professionals, that the PAGCOR income, no less than 35 billion pesos, will be allocated for our health reform agenda. Ibinahagi naman ng isa sa mga kasangga ni Health Secretary Rosel Ubial na si Assistant Secretary Maria Bernardita Flores na ang inisyatibang ito ay paalala sa bawat pamilyang Pilipino na ang pamumuhunan sa kalusugan ng mga kabataan sa ating bansa ay daan upang magkaroon ng malusog at produktibong mamamayan sa susunod na henerasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay.